Napanood ko. Wala naman siguro Pilipinong hindi nakapanood nung isinagawang pagdilig. Siyempre, pagka pinag-usapan talaga ang batas, may kanya-kanyang opinyon. May kanya-kanyang naratibo. Yan ang pinag-aralan ng mga abogado, guluhin yung mga simpleng bagay. Isa lang ang masasabi ko at isa lang ang totoo. Ang totoo dyan, bakit nandito si Mayor? Meron naman tayong batas sa Pilipinas. Yun lamang po ang punto. Saan pa pumunta yung hearing na yan? Diyan po sa aming himpilan, sa aming bulwagan. Isa lang po ang totoo. Bakit nandito si Mayor? Opo, yun lang po ang atin pong kine-question. Meron po tayong korte sa Pilipinas. Kasi pagka pinag-usapan po natin ang opinion ng mga abogado, walang pupuntahan. Doon lang po tayo sa katotohanan. Meron tayong bansa, kung meron mang kasalanan si Mayor, doon dapat siya nililitis. Hindi po dito. Hindi po tayo nasa ilalim ng mga banyaga. Matagal na po tayong may kalayaan. Yes. Kaya sana po, maintindihan po nating lahat, ano man ang inyong politika, ano man ang inyong naratibo, ano man ang inyong kulay. Isa lang po ang katotohanan. Tayo po ay may soberenya. Dapat ang lumilitis sa Pilipino, kapwa Pilipino. Yun lang po. Hindi kasi yung pinaniniwalaan natin, magiging issue pa yan eh. Kikreate ka pa uli ng bagong kaguluhan. Ayaw natin ng kaguluhan. Doon tayo sa totoo. Huwag natin alisin doon. Pagka nilihis natin kasi, opinion nito, opinion ni ganon, opinion sinabi nito, sinabi nito. Lahat ng opinion ngayon, wala nang saysay kasi nandito na si Mayor. Isa lang ang totoo uli. Iuwi na natin si Mayor. Isa lang, yun lang po. May karapatan ng ating pangalawang Pangulo na magsalita niyan. Sapagkat, alam mo, meron pa nga akong panukala na yan pero hindi ko nababanggitin, hahaba ang usapan, dadagdag pa. Isa lang ang uli. Ang ating dating Pangulo, kinuha at dinala sa ibang bansa. Check nyo yung konstitusyon. Ang armed forces, ang sinabi, protektahan ng bawat Pilipino at ang Estado. Ayun, malinaw. Yun po ang konstitusyon ha. Hindi ko po kine-question yung agreement o mutual agreement ng AFP at ng PNP na sila ay magsusuportahan kapag may... Hindi ko natatanungin yun kasi domestically ginagawa nila yan eh pagka security. Talagang meron tayong ganyang usapin. Pero itong nangyari hindi domestic eh. International incident po itong nangyari. So kung babalik tayo sa konstitusyon, basahin natin, malinaw po yun. Na ang forces puproteksyonan ng bawat Pilipino at ang ating Estado at ang ating soberenya. Ayan po, nasa konstitusyon po yan. Tingnan niyo po. Hindi po invento.